Greetings mga kabayan. Harinawa sa mga oras nito sa mga kinaroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, dito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan o pinag-usapan o napag-usapan ay wag po niyong maituring sa legal opinion pagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, pinaka-the best na ang mag-consult po sa inyong lawyer sa inyong community. Okay? Maraming salamat. O bakit magpatuloy? Pwede bang makahiram po ng inyong oras, no? Kung interesado po kayo sa ating mga libro, no? Na usually ang mga ito po, no, ay nagagamit natin, no, sa ating mga discussion, sa ating mga videos po natin, no, kasi ito po may kinalaman, no, sa ating mga batas, no, may kinalaman sa buhay natin. Particularly, I'm referring to itong legal handbook, no, ay daily companion for all, no, kahit na sino po, no, kahit na hindi kayo lawyer, pag meron kayo nito, ay basta marunong po kayo magbasa, basic po yan, ay yan po ang extract, no? Pag sinabing extract, yan po ang extract ng mga batas, no? Na iba't ibang batas po na may kinalaman sa buhay natin from the time na tayo pinanganak, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng trabaho, magkaroon ng property, lupa, title, nagkaroon ng mga issues sa lupa, no? At mana, no? So, more or less, saka sa trabaho natin, very helpful po ang mga librong ito kung meron kayo sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. Ganon din itong ating pong handbook on the Bill of Rights, no? Lalo nito may kinalaman po sa issue ng arrest, warrantless arrest, no? Pwede tayong ma-arresto kahit walang warrant of arrest. Ano ba dapat kung may warrant of arrest? Paano ba yun? Bakit ba ito na-issue? Ang paghalughog po ng ating property, okay? Pwede pang maisagawa ito na may warrant o walang warrant, at mayroon din tayong tinatawag na pag tayo under investigation, okay? Custodial investigation ay ano bang karapatan natin kung tayo ay nasa inimbestiga ng autoridad, no? Tsaka meron din tayong ngayon, no? Cyber warrant, kasi meron tayong cybercrime, no? Ang cybercrime ay yung mga krimen po na execute, no, na isagawa sa paggamit po ng internet, no, mga electronic gadgets po natin, okay? Kaya yung ating mga electronic equipments, gadget po natin could be subjected to confiscation, no, and then for forensic examination. Kaya kung kailangan ay meron din tayong tinatawag na cyber warrant. Of course, yung labor laws din po natin, ito po ay tungkol sa batas po ng sa labor code po natin, no, which is also very helpful, no, kung meron kayo. And of course, sa ating mga panyero-panyeras, kung wala pa kayong copy ng SIPRA, you can have a copy of this sa Central Books, okay? So, paki-screenshot lang, no, if you're interested, upang sa ganun, you can visit their store or you can visit their website and you can order online, no? Okay, maraming salamat. Thank you sa inyong oras. Okay, let's go back now sa ating discussion. Of course, bago tayo magpatuloy, pwede bang lubos-lubusin ko na, ay kung hindi pa po kayo napag-subscribe, paki-click po ang subscribe, shares, and like buttons po natin. Upang sa ganun, ay kung meron, ay palawig pa natin ang ating mga adhikain na mapagbigay tayo ng legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kabayan. It could be your neighbors, your friends, your kapitbahay, okay? Your acquaintances, okay? Na sila din ay may mapupulot sa pinag-usapan natin. Maaaring pinag-usapan natin dito may not be relevant sa inyo, but it could be relevant to other people. And perhaps some other in the future, baka ang napag-usapan natin dito ay maging relevant din sa inyo. So, and I hope matatapusin po niyo ating mga video po natin, no, upang sa ganun wala kayong mamimiss, lalo na pag Q&A, no, kasi sa Q&A natin, yung live streaming, ang dami po kasi mga live po tayo doon at marami pong nagtatanong. So, ang iba-iba po ang kanilang katanungan at kasagutan po natin. So, base doon sa bukod pa sa topic natin sa Q&A, no, live yon, live streaming, ay meron din tayong matutunan sa mga katanungan ng mga viewers po natin, no? Okay, at marami po 'yon, okay?
So, okay, let's now proceed sa ating topic. Okay. At ang sulat po natin na ating bibigyan ng daan, okay, ay sulat po sa atin ni Keith Nuzmal. Okay. Sabi kasi niya dito, ang lupa daw, okay, sabi niya, good morning, hingi po sana ako ng tulong, ano, tungkol sa aming tinitirahan na matagal ng abandonado. So, abandonado daw yung kanilang tinitirahan. Kami po ang nagbabayad ng tax sa lupa. Okay? Paano po ang gagawin namin para sa amin maibenta? Okay? Sa amin maibenta ang lupa at matagal naming tinitirahan. Maraming salamat po, sabi niya, sa maging kasagutan mo. Okay? So, una mong gagawin is i-check mo muna. Okay? Ano ba ang status ng lupa na yan? Okay? Kasi sabi mo, abandonado. Okay? Ito ba ay titulado o hindi? Okay? Saan mo malalamang titulado yan? Maaring magkaroon ka ng access doon sa assessor's office dahil kayo naman ang nagbabayad ng buwis doon sa lupa o ang milyar, no? Maaring kasi merong situation na sa tax declaration certificate nakalagay po doon yung titulo title number ng lupa. Kung merong title number, that means titulado po yung lupa. Pag titulado po yung lupa, hindi po ito subject to tinatawag nating prescription. Okay? Indefeasible po kasi ang title. Kung hindi po titulado yung lupa, ay may mga options po tayo. Okay? Ganito yon. Una, sabi mo, paano mapupunta sa inyo yung lupa, maibenta sa inyo, no? Kasi una, paano mabibenta? Sabi mo, abandonado na. Okay? Assuming abandonado na, makukontak ba ninyo yung yung may-ari ng lupa? Kung makontak ninyo, well, mag-offer kayo na gusto nyong bilhin. Ngayon, kung hindi ninyo makontak, because sabi mo, inabandon na, o meron ba siyang mga malapit na kamag-anak? Okay? Kung meron siyang, kasi posible rin na pumanaw na yung may-ari, no? At kung meron siyang mga malapit na kamag-anak, o it could be yung kanyang pamilya, no? Anak niya, okay? Asawa niya, okay? O kapatid niya. Sila po ang kasi sila yung mga successors in interest, okay? At saka tagapagmana kung sakaling nawala na yung may-ari kasi inabandon na nga, ay doon kayo mapag-uusap sa kanila na kayong bibili doon sa lupa. Okay? Ngayon, kung isa pang option ninyo is dahil kayo yung nagbabayad ng amilyar okay? Abay, huwag nyo bayaran yung amilyar. Okay? Kasi pag hindi nyo binayaran yung amilyar, okay? For more than 5 months, 5 years or 7 years now, yung ibang depende po, no? Meron kasing mga local government o munisipyo na masyadong mahigpit po sila. Pag hindi kayo nakabayad ng amilyar for 5 consecutive years, okay? Abay, nireramata po yan at ino-auction sale, okay? Pag narimata yan at ino-auction sale, abay, listo kayo. Kasi ay pwede kayong mag-participate sa tinatawag nating na auction sale. Pag kayong maihirang na isang the highest bidder, okay? Di bibilhin niyo yung lupa, no, doon sa auction sale. Okay? And then, pag walang tumubos nito after 1 year, magiging final na ang bilihan ng lupa sa auction sale at syempre, kayo na yung mananalo. That's one way of looking at it, no? Whether ang lupa, whether titulado yung lupa o hindi, okay? Pag hindi nagbayad ng amilyar for 5 or 6 or more consecutive years, depende yan, no? Kung gaano ba kalinient yung inyong local government o munisipyo, ay isa subject po ang lupa for auction sale, no? At dito, ireremata yan, so i-offer sa general public, meron ditong narimatang lupa, okay? Sinong gustong bumili? Dahil kayo ay in possession doon sa lupa, okay? At listo nga kayo, okay? Ay mag-participate kayo doon sa bidding. Pag kayo nanalo, highest bidder kayo, then malamang mananalo kayo. Another option is kung hindi titulado yung lupa at hindi ninyo alam kung nasaan na yung may-ari, okay? Pero
meron itong tax declaration certificate dahil sabi mo nagbabayad kayo. Now, at you have been in possession diyan sa bahay na yan, sa property na yan for at least 30 years, no? Okay? So, and then you are there in open, continuous, adverse possession in the concept of an owner. Palagi natin sinasabi yun, no? And for the last 30 years or more, okay? So, pwede ninyong magamit yung tinatawag natin extraordinary acquisitive prescription, okay? Na kung saan ay pwede kayong mag-file ng claim, no? Kasi this is applicable only sa hindi tituladong lupa. You could file a claim doon sa DENR. It could be in Penro or Sendro, no? Magpa-file kayo ng claim upang sa ganon mag-apply kayo for either pre-patent title, okay, or residential pre-patent if this is residential, okay? Ngayon, siyempre, i-assume natin na mayroon ding claim doon, yung claimant na nauna sa inyo because yun nga, nagkaroon ng tax declaration certificate, it could be yung may-ari, ay pwede naman ninyong i-contra yung kanyang naunang claim, okay? Dahil kayo ay in possession doon sa lupa, then you have a better right, no? Doon sa pag-apply ng pre-patent certificate. So, yun ang inyong, that are the two options, no, na pwede nyong gawin, okay? Ulitin natin, magtitulado o hindi. So, wag nyong bayaran yung amilyar and then maghintay kayo, maglilisto kayo na magkaroon ng public bidding kasi i-auction sale ng local government yan at mag-participate kayo sa auction at pag kayo highest bidder, kayo po ay mananalo. The other one is, kung hindi titulado, you can exercise, no, yung ating principle of extraordinary acquisitive prescription at you have been i-prove ninyo that you have been in open, continuous, adverse possession of that land for at least 30 years, okay? And by virtue of the provisions of our law on acquisitive prescription, you are deemed to be the owner of that land. So mag-file kayo ng claim sa pinakamalapit na office ng DENR, no? Or as a claimant para mag-apply kayo ng pre-patent title, no? O certificate dun sa nasabing lupa. Okay? So I hope maliwanag po yan. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin, no? At saka, of course, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ulitin ko lang, kung kapapasok nyo pa lang, pwede po pang pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? At sub kayong notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin. Okay? Dito muna tayo. Maraming salamat and God bless.